Amen. Sino po yung nakakatanda nung last week na tanong na iniwan sa atin ni Jana? Kaya dapat nagsusulat kayo kasi ako meron akong kodigo. Sabi rito, if Jesus returned tomorrow, would my priorities change? Di ba? Yan yung tanong. At ang kanyang topic last week ay pursue God, na letter P dyan sa pride. Tulad ng sabi niya, yung pride na yan, Pride Month kasi ng mga LGBTQ, tama ba? LGBT. Basta yan. Gami, pagaling ka, pagagalingin ka ni Ama in Christ's name. Amen. Kung sino po pwedeng mag-assist kay Jana, pag ganyan yung ubo ni Gami, kailangan niya ng nebulizer, kaya uuwi po sila. So, let's pray for Gami's quick recovery. Amang Yahweh, muli po, kayo na po ang bahala kay Gami. Patuloy mo siyang pagalingin at ingatan. Palakihin mo po siya ng may maayos na kalusugan. At sa oras na ito, tataas po namin siya sa iyo. Kayo na po ang bahala sa kanila, sa kanilang biyahe. Ikaw po ang protection nila at pagpalain mo sila ng maayos na araw na patuloy na sasamba sa iyo. In Christ's name, amen. Amen. So sabi ko nga last week or kanina pala ang ating pag-uusapan ay tungkol sa pride. Alam ko naman naalala nyo, sabi ni Jana, yung pride nila iba sa pride na pinag-uusapan natin. Tayo gusto natin o pangarap natin o ninanais natin, hinahangad natin na yung ating Ama ay maging proud sa atin, di ba? Yun yung goal ng ating Pride Month ngayon, no? Sana lahat ng magiging natin maging makatulong sa atin lahat na yun nga, maabot natin yung punto na kung saan magiging proud ang ating Ama sa atin. Bakit naririnig ko yung echo ng boses ko? Ayan. So, yung isa, i-mute mo lang anak yung isa. Sino naka-online na ano? May naka-online na. Anyway, paano ba natin magagawang proud ang ating Ama sa atin? Kaya ang ganda nung iniwang tanong ni Jana last week, di ba? Kasi kung alam mo na, halimbawa, o kung hindi man babalik si Jesus Christ bukas, halimbawa, alam mo na bukas sinabi ng doktor, mamamatay ka na. Sa tingin mo ba, may pagbabago sa gagawin mo ngayong araw na to? Di ba? So, napakagandang tanong doon para sa akin. Kasi lagi ko talagang iniisip yon. Na, para sa akin, ewan ko kung kayo naramdaman nyo yon na pag inisip mo na ito na yung last day mo, talagang lahat gagawin mo, no? Pupunta ka sa unang-una, siguro magdadasal ka. Pwede po ba, Ama? Pwede po ba? Kung sinabi ng doktor na ako'y mamamatay na bukas, pwede po ba, Ama, dugtungan nyo yung aking buhay? Parang si Hezekiah, di ba? At pinagbigyan siya ni Ama. Or kung darating naman si Jesus Christ, parang, ay, salamat, Ama, matatapos na po ang hirap ko. Kaya, sana po, tulungan nyo ako ngayong araw na to. Talagang buong araw akong magmahalin kita. At buong araw akong nasa piling mo. Di ba? Parang ganun yung naiisip ko. So sa akin ng ngayon, ang na-assign sa akin ay letter R. Hulaan nyo kung ano yung letter R. Ay, nakasulat pala dun sa baba. Reflect Christ or reflecting Christ. So alam ko namang napakalawak kasi ng buhay na ipinakita ng buhay ni Jesus Christ na ipinakita sa Bible. Kung paano siya naging humble, kung paano niya minahal ang Diyos,
kung gaano siya kamahabagin sa lahat ng tao, pati sa mga Sadducees and Pharisees, di ba? Kung paano siya sumunod sa kanyang ama. Talagang yung buhay niya, talagang ang sarap pag nilay-nilayan kasi yung sana, no, mag-reflect yun sa atin. Kasi yun yung pangarap natin, yun yung goal natin sa ating pag-aaral o sa patuloy na pag-aaral. Parang ano lang, yung reflect, parang hindi lang ito na nangangahulugan na teka lang. Nagsasalita tayo tungkol kay Jesus Christ, kung paano niya pinakita yung pagmamahal. O sinasabi lang niya, si Jesus natin na, ako ay kay Kristo, natutunan ko ng magmahal kay Kristo, natutunan ko ng magpakumbaba, natutunan ko ng maging maawa. Hindi lang yun, di ba? Ang goal natin dito, talagang hindi lang natin to sinasalita o sinasabi, kundi nakikita, hindi na natin, kahit hindi tayo magsalita, nakikita sa buhay at kilos natin o pamumuhay natin. Parang buwan na walang sariling liwanag, pero sinasalamin ng liwanag ng araw. Di ba? Ganon din ang pananampalataya natin dapat. Hindi tayo ang pinagmumulan ng liwanag, kundi ang ating buhay ay dapat na sumasalamin sa liwanag mula sa Diyos. Okay? So yun yung reflect. Reflect Christ. Kaya, napakaganda ng salitang sumasalamin, di ba? Sumasalamin. Pag nagsalamin ka, ano nakikita mo, di ba? Yung sarili mo. Sumasalamin, nakikita yung buhay ni Kristo sa ating buhay. No, dahil pinapakita nito, yung word na yan, na sumasalamin, pinapakita niya yung ideya na nakikita sa ng mga tao sa atin. Ang nakikita ng mga tao sa atin ay hindi ang sarili natin, kung hindi si Kristo at ang kabutihan ng Diyos, di ba, sa ating buhay. So, tinanong nyo na ba? Ako kasi lagi kong isa sa tanong na minsan sa isang araw tinatanong ko talaga sa sarili ko, ano kaya ang pwede kong gawin ngayong araw na to para mapasaya ko ang Diyos? Nararanasan niyo bang magtanong na gano'n? Kasi napakagandang tanong noon at okay yung tanong na yon, pero alam niyo ba na dapat mahalaga o napakahalagang maunawaan natin na hindi tayo minahal ng Diyos dahil sa ating mga gawa. Pakinggan niyo itong mabuti. Mahalagang maunawaan natin na hindi tayo minahal ng Diyos dahil sa ating mga gawa. Minahal niya tayo dahil siya ay mapagmahal na Ama. Pero, ngunit, may mga bagay na ikinalulugod niya sa buhay ng kanyang mga anak. Parang ano lang, isang ama o mabuting ina na natutuwa kapag nakikita nilang ang kanilang mga anak ay maayos, lumalakad ng tama. Kaya ganun din ang ating Ama. Pag nakikita niya tayong lumalakad ng naaayon sa kanyang kalooban, di ba? Grabe. Mapapasaya natin siya. So, alam nyo na ang pagnanais sa mapasaya ang Diyos ay hindi nagsisimula sa sa paggawa ng maraming bagay. Malalaman nyo kapag nakinig kayo sa susunod ko sasabihin, ano? Kundi sa isang pusong nagmamahal, nagtitiwala, at sumusunod sa Kanya. Dahil minahal niya tayo noong makasalanan pa tayo. Kailan tayo minahal ng Diyos, di ba? Hindi pa natin sila talaga, hanggang ngayon nga di ba? Kung hindi natin nire-renew yung mind natin, madalas tayong nakakalimot, hindi 24/7 na nararamdaman natin yun di ba? Pero naniniwala akong alam na natin na mahal tayo ng Diyos. At dahil unti-unti lumalim at lumalago tayo sa ating relasyon sa Kanya at sa Kanyang anak, nasasabi natin na mahal na natin sila. Di ba? At pinagdarasal natin, tulungan mo ako mahalin
kita, aming Ama. Diba? Nakikita o nararanasan natin ng kabutihan ng Diyos sa atin hanggang sa umaabot tayo sa punto na sinasabi natin, napakabuti mo po sa aming buhay. Diba? So, yan ay, pag umaabot ka na sa ganyang punto, tandayan na kinikilala mo talaga ang kabutihan ng Diyos. At napakagandang minds or nararamdaman mo yun or naiisip mo yun sa bawat araw na meron ka. Kaya, isang magandang pundasyon yan ng tunay na pananampalataya mo sa Diyos. Ngayon, ninanais mo na o hinahangad mo nang mapasaya siya at nais mo na rin siyang maging proud sa buhay mo. Punta po tayo sa John chapter 8, kung yan yung aking, binigyan nga pala ako dito ng ganire, na sorry naman at sobrang slow ng aking, eto ba yun? So, ayan. Ganun pala yun. Ayan uli. So, na-miss ko to. Makikita natin sa buhay ni Jesus Christ, kaya nga ang topic natin ay Reflect Christ, na ang tanging layunin niya ay hindi pasayahin ang sarili niya, kundi ang kalugdan siya ng kanyang Ama. At yan ay sinabi ng malinaw sa John chapter 8. Sabi diyan, at kasama ko ang nagsugo sa akin at hindi niya ako iniiwan sapagkat lagi kong ginagawa ang kalugod-lugod sa kanya. Jesus Christ speaking here. Siya ang nagsabi nito. Sabi niya, sapagkat lagi kong ginagawa ang kalugod-lugod sa kanya. Di ba? Kung pag-aaralan natin ang buhay ni Jesus Christ, talagang napakarami nating makikitang na mapapaisip na lang tayo. Nagre-reflect ba to sa buhay ko? Ganyan ba tayo? Ganyan ba ang tunay na layunin natin every day? Di ba? Parang tanungin natin ng ating sarili. Kaya magandang mabasa natin ang buhay ni Jesus Christ. Kung isa-summarize natin ang buhay niya, mga pangunahing katangi ang dapat makita sa isang tagasunod ni Jesus Christ. Kayo na lang po ang magsulat kasi hindi ako nakagawa ng slide. Sorry po. Hindi ako katulad nila dyan na marunong mag-slide. Pero ito yung mga naisip ko na pangunahing katangi ang dapat nakikita sa atin bilang tagasunod ni Jesus Christ. Or summarize lang to, no? Pwede kayong marami pang idagdag dyan. Sabi, ang sinulat ko dito, pag-ibig sa Diyos o pagmamahal sa Diyos, dapat nakikita sa atin yan. Pagsunod sa Diyos, pagtitiwala sa Diyos, pananalangin, kapakumbabaan, habag at awa, di ba si Jesus Christ, ganyan yan. Mapagpatawad, ano pang dapat na nakikita sa atin? Hawak ang katotohanan, mapagmahal sa kapwa, kabanalan, paglilingkod, at higit sa lahat, pagtitiis. Di ba? Hanggang kamatayan, gano'ng karami hirap ang tiniis ng ating kapatid. So, pero gusto ko nga ring ulitin, no, na isang bagay na nais nating bigyan diin dito sa ating pag-uusapan, hindi lang, alam nyo ba na hindi lang tayo ang nagnanais na magmahal sa Diyos? Katulad na nabanggit natin kanina, una siyang nagmahal sa atin. Mahal tayo ng Diyos. No? Ang Diyos din ay nalulugod sa taong taimtim na naghahanap sa Kanya. Sinabi sa Hebreo chapter 11, verse 6. Kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyang kaluguran. So, di ba? Malinaw po ang Tagalog translation natin. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat
sumasampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. So, ang lumalapit ay dapat may pananampalataya sa Diyos. Dahil siya ang talaga ang magbibigay ng gantimpala. Alam kong nararanasan nyo to. Tuwing nagbabasa kayo ng Biblia, tuwing nananalangin kayo, at sinasabi nyo sa Diyos na tulungan mo ako maunawaan ng aking binabasa. Tuwing nagsisikap tayo o kayo na isabuhay ang lahat ng natututunan natin, naniniwala akong pinapakita ninyo sa Diyos ang puso ng isang taong tunay na naghahanap sa Kanya. Ikaw ba yon? Ako ba yon? No? Yung gumagawa ng ganyan. Kaya't sabi sa 2 Corinthians chapter 5, wala bang verse yan? Teka lang Verse 9 yan. Ayun, ang liit pala. Parang malabo siya sa luwing ko. Verse 9, kaya naman, ang pinakananais natin ay ano raw? Maging kalugod-lugod sa Kanya. Maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling na niya. Paul speaking, kung pansinin niyo po yung salitang ginamit. Sa ibang translation pala yung nasa akin. Sa ibang Tagalog translation ang nakasulat doon. Kaya't pinagsisikapan namin na maging kalugod-lugod sa Kanya. Kayo, ganyan ba yung translation niyo? Pero okay rin naman yung pinakananais natin, no? Kasi kung gusto mo ang isang bagay, pinagsisikapan mo talaga yan. So, at ano daw yung pinagsisikapan mo o ano yung pinakananais mo, maging kalugod-lugod sa Kanya. 'Di ba? Yung salitang pinagsisikapan, pinapakita nito na ang pagiging kalugod-lugod sa Diyos ay hindi isang beses lang. Kung hindi, tuloy-tuloy, araw-araw mong ginagawa yan, no? Parang journey, no? Hindi tayo nagiging perfecto agad. Alam nyo yan, no? Hanggang ngayon, di ba? Nagsisikap pa rin tayo talaga. No? Pero ang maganda dito, kung tayo ay, kung yan yung ninanais mo o yan yung pinagsisikapan mo, natututo ka. Natututo ka ng ano? Natututo kang magtiwala ng lubos sa Kanya, kahit paminsan-minsan nadadapa tayo, pero bumabangon tayo, di ba? Sumusunod ka sa Kanyang salita, natututo kang sumunod sa Kanyang salita, natututo kang magmahal ng kapwa, natututo kang maging mapagpakumbaba, at natututo kang magpasakop sa kalooban ng Diyos. Pag yan yung pinagsisikapan mo, no? Yung maging kalugod-lugod ka sa Kanyang paningin. At kapag tayo, alam ko naman, walang perfect, kaya kapag nadadapa ka, huwag kang mag-alala. At huwag kang mawawalan ng pag-asa dahil ang Diyos ay mahabagin at handa laging tumulong sa mga taong taimtim na naghahanap sa Kanya, ayon sa binasa natin kanina. Kaya, pag nilay-nilayan po natin yung mga salitang ginamit dyan sa 2 Corinthians at saka sa Hebrews 11:6, at matutulungan tayo ng Diyos. So, sa dami ng mga pinakita sa Bible o record sa Bible na kung paano namuhay si Jesus Christ at kung paano niya pinasaya ang kanyang ama nung siya ay nandirito, nag-struggle talaga ako kung saan ako magpo-focus. Kasi buong buhay ni Jesus Christ, lahat yun ay napakaganda pag-usapan. Pero punta po tayo sa Mark 1:35. Ito yung naisip ko, sabi ko, since ganito ko
since parang nakaka-relate ako dito, I mean, talagang ting magigising ako ng madaling araw. Ito lang agad yung aking gagawin. Madaling araw pa ay bumabangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar kung saan maaari siyang manalangin mag-isa. So, reflecting Jesus Christ, nag-focus tayo sa sandali sa pagiging madadasalin ng ating Panginoon. Tanungin natin ang ating sarili. Di ba kung meron mang dapat na hindi na magdasal, sino yun? Siya kasi perfect siya, powerful siya, punong-puno ng karunungan, walang kasalanan, di ba? Pero tingnan niyo po, yung binabasa natin, sabi niya, alam niyo po ba na ang pagdarasal ay katibayan na nagtitiwala ka sa Diyos? At ito yung makikita niyo sa pagiging prayerful ni Jesus Christ. No? Ang pagdarasal ay pagkatibayan ng pagtitiwala sa ating Ama. So si Jesus Christ, bukod sa malinaw na meron siyang Ama na dinarasalan, patuloy at sa bawat kilos niya, puro siya dasal. No? Hindi siya nag-a-act nang hindi nagdarasal. No? At nakakagulat talaga na paulit-ulit natin yung nakikita sa Bible. Yung sa buong buhay niya, sa pagbinasa niya ang gospel, hindi siya kumikilos ng hindi nananalangin muna. No? Bago siya gumawa ng mahalagang desisyon, nananalangin siya. Pagkatapos ng mga tagumpay niya, nagdarasal siya. Sa gitna ng pagod niya, nagdarasal siya. Sa oras ng matinding pagsubok, nagdarasal siya. Ipinapakita nito na ang panalangin ay hindi tandaan ng kahinaan, kundi tandaan ng lubos na pagtitiwala sa Ama. Kung ang perpektong anak or ang ating big brother na si Jesus Christ namuhay ng may matinding aksyon ng pananalangin, kaano pa kaya tayo? Di ba? Kaya isa-isa, ilan lang tong i-quote ko, no? Yung sa Mark, yan yun, no? Mark 1:35. Madaling araw pa lang daw, bumabangon na siya at nagpupunta sa isang lugar kung saan maaari siyang manalangin mag-isa. Minsan dumadating tayo sa point na gusto natin talaga, yung ayaw nating ma-distract yung pagdarasal natin. Ano lang yung tahimik na sa ating panahon ngayon, ano lang ang tahimik na oras, madaling araw, di ba? Kaya, pwede po, no? Pagkatapos, kasi yung context niyan, napaka busy ng araw niya na yon sa ministry niya. At sa halip na magpahinga si Jesus Christ, o nagpapahinga naman siya, no? Pero hinanap muna niya ang Ama. Hindi kasi siya gumagawa ng kanyang o nagpapatuloy sa kanyang ministry sa sariling lakas. Alam niya ang lakas niya ay galing sa kanyang Ama. So, ano ang makukuha natin dito? Maraming nananampalataya ang nananalangin lamang kapag may problema. Pag may sakit o kaya pag may mga pangangailangan, okay naman yun no? Pero si Jesus Christ nananalangin dahil alam niya na ang kanyang lakas, na ang direksyon na dapat na hinihingan niya ng direksyon ay ang kanyang Ama, pati na ang karunungan ay galing sa kanyang Ama. Kaya siya ay hindi kumikilos or hindi humahayo sa kanyang ministry nang hindi nananalangin. Kaya ganyan na lang siya, no? Kaya tayo, alam natin yan. Kapag nagsimula tayo ng araw na hindi tayo nakapagdasal, ano nangyayari sa araw natin? Diba? Or pag di ka nagsimula pag di ka nagsimulang magdasal sa iyong bago magsimula ang araw mo, para mo na rin sinasabi, kaya ko to, di ba? Hindi ko kailangan ng Diyos. Kaya ko tong mag-isa, di ba? Pero kapag tayo ay nananalangin, kinikilala natin na kailangan natin ang tulong ng Diyos
at hindi natin kayang mabuhay o hindi natin kayang kumilos nang wala siya sa piling natin. Relasyon to eh. No? Relasyon ang ating binubuo. At si Jesus Christ, napaka lalim, napaka tamis, at napaka intimate ika nga ng kanyang relasyon sa kanyang ama. Kaya ganyan na lang siya manalangin. So, bago siya kumilos o bago ang kanyang ministry, nanalangin siya. Dahil nagtitiwala siya sa kanyang ama sa pang-araw-araw na buhay niya. Number 2 na gusto kong i-point out sa atin. Nanalangin si Jesus Christ bago siya gumawa ng mahahalagang desisyon. Ba't ayaw na? Ay, sorry. Balik tayo doon. Luke chapter 6, verse 2 at 12. Sabi diyan, nang panahong iyon, umakyat siya sa isang bundok at magdamag siyang nanalangin sa Diyos. Napansin niyo po ba? Magdamag siyang nanalangin sa Diyos. Kinaumagahan, bakit? Kasi kinaumagahan, pagkatapos niya manalangin magdamag, tinawag niya ang kanyang mga alagad, pumili siya sa kanila ng 12 at sila ay tinawag niyang mga apostol. Malaking desisyon ang pagpili ng kanyang 12 apostol. Kaya't kinailangan niya talagang humingi ng payo sa kanyang ama. Kaya't, imagine niyo po yan, ha? Magdamag siyang nanalangin. Ilang oras na ba tayong nananalangin sa loob ng isang araw? Naranasan niyo na ba? Alam niyo, naalala ko tuloy yung ating 12 hours of prayer or 24 hours of prayer. Alam niyo, nagsistruggle ako talaga. After some time, parang mga 15 minutes lang, napapa kung saan na yung isip ko. Kaya na-bless naman ako doon sa senior ni Pastor Sian sa lhim.org. Makikita niyo yun doon, may write-up siya doon na yung first 15 minutes mo, ilaan mo sa pagdarasal ng taimtim sa Ama. Yung 15 minutes mo na yon, marami ka na inisa-isa niya doon. Ewan ko lang kung may time pa tayo mamaya, ikukwento ko sa inyo. Pero bago tayo mapalayo, si Jesus Christ nagpunta siya sa bundok upang manalangin at magdamag siya talagang nanalangin sa Diyos. Pagkatapos ng gabing nanalangin siya, pinili niya yung 12 apostol, kaya dapat mahalaga napansinin natin na bago siya gumawa ng mahalagang desisyon, hindi siya agad kumikilo. Sa halip, una siyang nananalangin, humihingi ng payo sa Diyos. Kaya ang pagtitiwala sa Ama ay hindi ang pagiging padalos-dalos. No? Ito ay ang paghanap muna sa kalooban niya ng Diyos. No? Sa atin, ano ba yung mga mahahalagang desisyon na dapat na matinding desisyon na dinisisyon na natin sa buhay natin? Pag-aasawa. Dapat talaga, Mimay, Pearl, G, biglang ganun, Kurt, kayo na lang kasi walang asawa dito. Kaya inisa-isa ko kayo. At sa mga naka-online na wala pang asawa, magdasal po kayo ng taimtim. Diba, G? Talagang, at kasama nyo kaming magdarasal para dyan, no? Yung tamang mapapangasawa nyo. Kailangan ng, diba, si Jesus Christ, pag may mahalagang decision siya, magdamag siyang nagdasal. Nagdasal nung bago siya mag-decide, no? Ano pa? Paglipat ng trabaho. Pinagdarasal natin yan. Pagsisimula ng ministry, kailangan ng taimtim na dasal niyan. Kaya, bago ka gagawa ng mga matitinding desisyon, hanapin mo muna ang Diyos pamamagitan ng panalangin tulad ng ating Panginoong Hesukristo. Number 3, gusto ko lang i-point out sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. At kung ikaw ay hindi pa madadasalin, nasa point 3 na tayo, or number 3, sabi riyan, lumayo siya sa kanila, mga 1 pukol na bato. Gano'n ba kalayo yung 1 pukol na bato? No? Pag pumukol ka ng bato, depende sa layo. No? So, pero hindi yun ganong kalayo. Diba? Sabi ni Tita Stella, 10 meters daw.
Tingnan nyo, lumayo lang siya ng kaunti at anong ginawa niya? Doon siya ay lumuhod at nanalangin. Ang sabi niya, Ama, kung maaari po ilayo mo sa akin ang kopang ito, ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Alam ko sa ibang record sa Garden of Gethsemane nito bago siya hulihin di ba? So, ang tunay na narito si Jesus Christ, tama. Nandito pala sa aking note, no? Sa Garden of Gethsemane yan. Alam niya na ang mararanasan niyang paghihirap. Kaya sa halip na tumakas siya, di ba? Anong ginawa niya? Lumapit siya sa Ama at nagdasal siya. Ang tunay na pagtitiwala ay hindi nangangahulugang wala kang takot. Di ba? Sabi nga ni Jesus Christ, kung maaari, iba na lang, ilipat yung kopa, di ba? Pero still, ang kalooban pa rin ng Ama ang gusto niyang sundin. Kaya, at alam natin na nasunod na naman dyan. No. Ulitin ko, ang tunay na pagtitiwala ay hindi nangangahulugang walang takot. Nangangahulugang nitong dalhin ang takot sa Diyos. Ilapit mo sa Kanya kung may takot ka. Kaya, kapag tayo ay may sakit, kapag tayo ay nawalan ng trabaho, o dumaraan sa matinding pagsubok, or nahihirapan, nasasaktan, ano ang dapat nating gawin? Lumapit, tumakbo tayo sa Diyos. Dahil yun ang nararapat. Kaya ng Diyos yan. Mahal ka ng Diyos. At kung lalapit ka sa Kanya, lagi siyang open arms. Di ba? Masayang masaya siya pag lumalapit ka sa Kanya. Number 4 na gusto kong i-quote natin sa pagiging prayerful ni Jesus Christ ay yung napakahabang prayer o isang prayer na napakahaba na ni-record sa John 17. Napakagandang prayer nito at favorite ko talaga i-quote ito. Pero doon lang tayo sa verse 20. Kasi favorite ko rin to dahil nararamdaman ko ang pinagdasal ako ni Jesus Christ dito. At kung ikaw ay nananampalataya ngayon, kasama ka. Okay? Sabi rito, hindi lamang sila ang idinadalangin ko pati ang mga nananalig sa akin dahil sa pahayag ng aking mga tagasunod. Tayo yun, di ba? Naniwala tayo at ngayon nananampalataya na tayo. Nananalig tayo sa Kanya. Sabi niya, Ama, maging isa nawa silang lahat kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman, maging isa nawa sila sa atin upang ang mga tao sa daigdig ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Marami yung napakagandang verse para patunayan na ang Ama at ang Anak ay hindi literal na isa, no? 'Di ba? Kasi kung magiging isa rin tayo sa kanila, magiging Diyos din ba tayo? 'Di ba? Hindi, 'di ba? So, pero kitang-kita po natin, no, napakasarap basahin na prayer ni Jesus Christ. Sabi niya, hindi lamang para sa kanyang mga alagad, kundi pinagdarasal na rin niya yung mga tulad natin na later pa nananampalataya. Di ba? So, kasama tayo sa pinagdasal dyan. Ang prayer na yan ay hindi lamang tungkol sa ating mga pangangailangan. Ito rin ay, ang pagdarasal tulad ni Jesus Christ, hindi lamang sa mga pangangailangan personal natin, no? Si Jesus Christ, sino ipinagdasal dito? Di ba tayo? At saka yung mga alagad niya. Di ba? So, nananalangin tayo para sa ibang tao. Tulad ng ating Panginoong Hesukristo. At kailangan natin yon. Alam kong bilang prayer warrior, hindi tayo tumitigil magdasal sa mga nangangailangan. Pinapakita natin ang puso ni Jesus Christ dito kung ganito tayo, no? Kung madadasalin tayo at mahilig tayong magdasal para sa ibang tao. Another
prayer na nakakatuwa. Prayer sabi dito, nananalangin si Jesus hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Yung last minute ng kanyang buhay, ano ang prayer niya? Yan dyan. Sa verse 46 ng Luke 23, sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking spirito. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Diba? Hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay, nagdarasal pa rin siya. Isipin po natin, perfect si Jesus Christ, pero still, nagdarasal pa rin siya. Mula sa simula ng kanyang buhay hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Di ba? Alam natin na nagtiwala siya sa Ama, kaya siya nagdasal. Kaya niya i-give up yung buhay niya dahil sa buo ang tiwala niya sa Ama. Nabasa niya sa Isaiah kung ano ang magiging buhay niya. Maghihirap nga siya, pero bubuhayin siya after some time. Di ba? Pero, kaya, pinanghawakan niya ang salita ng kanyang Ama. Buo ang tiwala niya. Ang pagtitiwala ni Jesus ay hindi lamang para sa magagandang araw. Hanggang sa kamatayan, huling sandali ng buhay niya, nagtitiwala siya sa kanyang Ama. Sa atin, sa buhay natin ngayon, madaling magtiwala sa Diyos kapag maayos ang sitwasyon ng buhay natin. Di ba? Napapansin po ba natin yon? Minsan, kapag maayos ang buhay natin, karamihan, nakakalimot pang magdasal. Di ba? Pero salamat sa Diyos, tayo patuloy na nagtitiwala at naniniwala sa Diyos kahit medyo maayos ang buhay natin. Pero ulitin ko, madaling magtiwala sa Diyos kapag maayos yung buhay natin. Ngunit ang tunay na pananampalataya ay nagtitiwala pa rin kahit hindi natin nauunawaan ang nangyayari. Patuloy tayong nagtitiwala sa Diyos. Kaya ilan lang yan sa mga record kung saan kitang-kita natin ang pagiging madasali ng ating Panginoong Hesukristo. At isa yan sa ebidensya o pinakamalinaw na ebidensya na nalulugod sa kanya ang kanyang Ama. No? Yun yung kanyang buhay madadasalin o pamumuhay na mahilig magdasal. Ikaw, parang na-quote ko rin yata yung, ayan pala. Hindi ko na nabasa yung context nito, pero sabi rito, at isang tinig mula sa langit ang nagsabi nito, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Nalugod ang Diyos sa kanyang anak. Di ba? At talaga namang, hindi lang naman sabi ko nga kanina, nag-struggle ako kung alin sa buhay ni Jesus Christ yung isi-share ko, pero ilan lang yon. Ito yung pinokus ko lang doon sa pagiging prayerful ng ating Panginoong Hesukristo, which is, alam kong hindi kayo magdi-disagree na kung siya, perfect na tao, naging madadasalin at hindi humahakbang o kumikilos o nag-aaksyon nang hindi nagdarasal, paano pa kaya tayo? Di ba? So, sabi ko nga, isa ang pagdarasal kasi palatandaan ng pagtitiwala sa Ama. Kaya, hindi sapat na sasabihin lang natin na nagtitiwala tayo sa Diyos. Dapat nakikita ito sa ating buhay. At isang paraan para makita sa buhay natin ay nananalangin tayo bago tayo kumilos, humihingi tayo ng patnubay sa Diyos, isinusuko natin ang mga plano natin sa Kanya, lumalapit tayo sa panahon ng pagsubok, patuloy na nanalangin kahit wala pang sagot, nagdarasal kahit masaya o maayos ang buhay, malungkot o masaya, pareho pa rin, no? Patuloy pa rin ang pagdarasal. Kaya,
mag-conclude tayo dito. Pag binabasa natin ang Ebanghelyo or yung Matthew, Mark, Luke, and John, mapapansin nating maraming magagandang katangian si Jesus Christ dyan at magandang basahin nyo po para makita nyo, para mai-reflect natin sa buhay natin si Jesus Christ. Ngunit, isang bagay lang ang tila ugat ng lahat ng iyon. Pinaka-ugat talaga ay ang kanyang malalim na pagmamahal sa kanyang ama, pagtitiwala sa kanyang ama, at pagpapasakop sa kanyang ama. Pagmamahal, pagtitiwala, at pagpapasakop sa ama dahil mahal niya ang kanyang ama. So, dahil mahal niya ang kanyang ama, sumusunod siya, nananalangin siya, nagtitiis siya, nagpapakumbaba siya, naglilingkod siya, nagpapatawad siya, naging tapat siya hanggang huling hininga niya. At kung nais nating maging katulad ni Jesus Christ, hindi lamang natin to dapat gayahin, o hindi lamang natin dapat gayahin ang kanyang mga gawa. Kailangan din nating isiping mabuti kung anong nasaang antas na tayo sa relasyon natin sa ating Ama. Tulad ni Jesus Christ, hindi na yanig ang malapit, matamis na relasyon niya sa kanyang ama. At ewan ko kung nailagay ko, ayan nandyan pa. Last, sabi riyan, ang nagmamahal sa akin, sumagot si Jesus Christ, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Anong sabi sa munod? Iibigin siya ng aking ama at kami ay tatahan at mananatili sa kanya. Gusto niyong maramdaman na nandyan sa piling niyo ang iyong, na nandyan palagi ang presensya ng Diyos, nananahan sa atin? Ano ang sabi? Ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. So, mahalin natin ang Diyos at tuparin ang kanilang mga utos sa atin. Ano yung pinapakita dito? Pinapakita dito na ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay nakikita sa ating pagsunod at pamumuhay ayon sa kanyang kalooban. Ang panalangin ni Jesus ay hindi isang ritual lang. Ito ay pagpapahayag ng kanyang lubos na pagtitiwala sa kanyang Ama. Kaya naman kung nais nating maging katulad ni Jesus, hindi sapat na pag-aralan lamang natin ang kanyang mga aral o mga turo. Dapat nating tularan ang kanyang pagdepende sa kanyang ama sa pamamagitan ng panalangin. At lastly, last verse. Hindi ko pala talaga ano. Last verse na pala yan. Pero kayo na lang po yung pumunta. Kung nais nating malaman kung ano ang ikinalulugod ng ating Ama, dapat nating pag-aralan ang buhay ni Jesus at magkaroon ng kanyang kaisipan ayon sa Philippians 2:5. At alam ko sa Corinthians din, naka-record doon na nasa atin ang kaisipan ni Jesus. Kung ang iniisip natin ay katulad ng pag-iisip niya or yung salita ng Diyos na hindi lang niya iniisip, pinamuhay pa niya, at tuloy-tuloy siyang nanalangin na maipamuhay ito. Yun ang kaisipan meron si Jesus Christ. Okay? So, Ama naming nasa langit, let's pray. Pero bakit nawawala? Wait lang . Meron akong ginawang tanong . Hindi ko na makita. Sorry po . Wait lang . Meron akong ginawang tanong dito, bakit ganun? Hindi ko makita sa aking... Ayun, meron. Eto, tanong. Kung susukatin ang aking pagtitiwala sa Diyos, batay sa aking buhay pananalangin, gaano kalalim ang aking pagtitiwala sa Ama? Okay? Tanungin natin yan at tayo lang ang sasagot.
Ulitin ko raw po, kung susukatin ang aking pagtitiwala sa Diyos batay sa aking buhay, pananalangin, gaano kalalim ang aking pagtitiwala sa Ama. Okay? Nakuha po ba? Ulitin ko? Isa pa raw. Kung susukatin ang aking pagtitiwala sa Diyos batay sa aking buhay, pananalangin, o pagiging madadasalin, gaano kalalim ang aking pagtitiwala sa Ama. Hindi niyo po kailangan sagutin sa akin yan. Kayo lang sasagot niyan sa sarili niyo. Okay? Let's pray. Dakilang Diyos, aming Ama, alam mo po kung gaano namin ninanais na mahalin ka, pagtiwalaan ka, makapiling ka, at sundin ka, paglingkuran ka. Alam mo po yun, Ama, kung gaano namin ninanais yun. Kaya't ipinagdarasal po namin, lahat kami, tulungan mo magawa namin yon. Tulungan namin mong mahalin ka namin, pagtiwalaan ka namin, paglingkuran ka namin, at mahalin din namin ang aming kapwa. Tulungan mo po kaming maging katulad ng anak mo kung paano siya naging madadasalin noon, kaya napagtagumpayan niya po ang lahat. Maging ang tukso, maging ang lahat-lahat. Mula sa pagtukso hanggang sa matapos niya ang gawaing iniatas mo sa kanya, dahil sa kanyang pagmamahal at pagtitiwala sa iyo, naging madadasalin siya. Tulungan mo pong maging ganoon din kami, Ama, sa ngalan ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.